ang Diyos ni Jesucristo. Ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo'y ang puwing ng iyong kapatid. Ngunit, hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang dahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Ako medyo kumukulimlim, humahangin at dumidilim na naman ang ating paligid, no? Pero ganun pa man, mainit na mainit pa rin ang ating pananampalataya at debosyon dahil Biyernes ngayon, bigyan natin ng palakpak ng papurit pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, mas malakas na palakpak para sa Kanya. Na? Alam nyo, hindi ko alam kung sinong pinakamatagal ng deboto dito sa inyo ng Nazareno o kung sinong pinakabago. Pero kapag kayo ay tinitingnan ko dito, hindi ko alam, lalo na siyempre ang tingin ng pong Nazareno sa inyo, kailan ka kaya huling nasabihan ng ganito? You know, proud ako sa iyo. I am proud of you. Taas ang kamay ng mga magulang. Nasaan ang mga magulang dito? Yung mga may anak. Lahat ng mga magulang na proud sa mga anak niya ngayon, pumalakpak ng malakas. Sabihin nyo nga po, proud ako sa anak ko. Ako sana naririnig ng anak ninyo, no? No? Pero parang yung iba ang hirap bigkasin, ano? Proud ako sa anak ko, but parang question mark. Parang hindi ka sigurado. Alam niyo po, pag sinabi niyo ho yan, kapag ho kayo ang natutuwa sa anak ninyo, na may naranasan ako one time, no? Dati lagi ko itong kinukwento, sabi nung ang aking daddy, yung aking unang tatay, may pangalawa akong tatay no? Maaga hong namatay ang una kong tatay. Ako ay nasa kinder pa lang. He died kung di ako nagkakamali, 34 years old lang siya nung namatay. So batang-bata ako. Nagtrabaho siya sa isang government office. At nung ako'y naging pari na, nagmisa ako doon sa kanilang opisina. Alam nyo, nandun pa yung ibang kaopisina niya. At nung nakita ko, sabi niya, naku, kamukhang-kamukha mo si Timo. Yun ang kanyang palayaw. Kamukhang-kamukha mo ang tatay mo. Naku, tuwang-tuwa naman ako. Dinugtungan, alam mo, noong noo pa lang, Diyos ko naman. Ang daming nakita talaga, noo ko pa talaga no? Talagang noong noo mo pa lang, kamukhang-kamukha mo ang tatay mo. Kapag mabait ang anak mo,
kapag nag-e-excel ang anak mo sa eskwelahan, kapag talented ang anak mo, kapag sikat ang anak mo, ang sarap sabihin, no, anak ko yan. Anak ko yan. Kailan mo huling naramdaman yon? Ipinaramdam na ba ng mga anak mo yon? Na hindi ka nagkamali sa pagpapalaki sa Kanya. Na hindi ka nagkulang sa pagtuturo sa Kanya. Sabi ko nga, wala namang magulang na nagkukulang, marami sumusobra. Sumobra ang tiwala mo, kaya nagkaganyan. Sumobra ang kabaitan mo, sumobra ang layaw at luhong binigay mo, kaya nagkaganyan. Nagkamali ka, pero hindi ka masamang magulang. Kaya nga ito ang paalala sa atin. Sa atin na darating ang araw, kailangan nating tanggapin na marunong na rin sila, na kaya na rin nila. Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, walang estudyante na masigit pa sa kanyang guro. Walang alagad na masigit pa sa kanyang pinuno. At dumating tayong lahat sa ganung punto ng buhay natin. Kinailangan nating makinig, kinailangan nating sumunod, kinailangan nating magtiwala. At mga kapatid, hanggang ngayon, kailangan natin yon. Dahil lahat tayo ay mga alagad ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Kaya nga alam ninyo, araw-araw, meron tayong isang mahalaga at espesyal na dasal. Ito po ay awitin dati ng isang karismatik o ng mga karismatik. Matandang awitin sa simbahan, "Change my heart, O God." Baguhin mo ang puso ko, Panginoon. Ito kasi dito nagsisimula ang lahat eh. Kaya araw-araw, sana wag tayong mawalan ng pusong handang makinig, handang matuto. Ay nako, hindi mo pwedeng sabihin, alam ko na yan, napag-aralan ko na yan, mag-PhD ka man, mag-master ka man, ilan mang titulo ang makuha mo sa iyong pangalan, hindi mo alam lahat. Hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. Kaya ang paalala sa ating ebanghelyo, handa kang matuto dapat. Handa ka dapat na baguhin ng Panginoon. At araw-araw yan ang idasal natin. Kasi baka kagabi, natulog ka na masama ang loob mo. Dahil marami kang hindi nagawa. Maraming hindi nangyari sa gusto mo. Baka kagabi natulog kang punong-puno ng galit sa puso mo. Dahil sa mga nangwalangya sa iyo. Dahil sa mga nanira sa iyo. Dahil sa mga nanakit sa iyo. Baka kagabi natulog kang ang hina-hina ng pintig ng puso mo. Dahil nagpauto ka na naman. Naisahan ka na naman. Niloko ka na naman. Kaya dapat tuwing umaga, yun ang unang dasal. Panginoon, narito ako. Baguhin mo ang puso ko. Turuan mo ako. Turuan mo ako ulit magtiwala. Turuan mo ako ulit na magsimula. Turuan mo ako ulit na maniwala, na magmahal, na magpatawad, na tumulong. Turuan mo ako ulit. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, si San Juan Cristobal, isa pong obispo at pantas ng simbahan. Pag sinabing pantas ng simbahan, doctor of the church. Kumbaga sa panahon natin, napakatalino nito. Pero wag nating kalilimutan, wag ka lang laging naiinggit sa galing ng iba, sa talino ng iba. Hindi mo sila kailangan maging kamukha at katulad. Ang kailangan mo ay gamitin mo ang angking kabutihan, karunungan, kakayahang binigay ng Diyos sa iyo. Hindi man tayo sindami ng meron ng iba. Hindi man tayo singgaling ng iba. Tandaan mo, lahat tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan, ng kabutihan. Basta, araw-araw, hindi ka lang nakahandang
matuto. Dapat araw-araw gamitin mo ang lahat ng natutunan, ang lahat ng karunungan at kabutihan mo para rin sa ikabubuti ng iba. Sana isang araw at araw-araw masasabi ng Panginoon, kamukha kita, katulad kita. Amen.